Ephesians. Now in view here is the church, and sabi niya, finally my brethren. So sino po ang kausap dito ni Pablo? Not the unbelievers, not the atheists, not the agnostics, but he's talking to brethren, meaning to say, he's dealing now with the church. And ang sabi ni Pablo sa mga mananampalataya in the New Testament, ang sabi niya, he has this advice, meron po siyang payo, meron po siyang tagubilin sa mga mananampalataya sa Efeso. Ano po ang kanyang payo? Be strong in the Lord. Sa Tagalog po, sabi, magpakalakas kayo sa Panginoon. If you would read it slowly and ask God for a revelation, hindi po sinabing palalakasin kayo ng Panginoon. Ano ang sabi ni Pablo? Magpakalakas kayo. So it is not God's job to make you strong. It is your job to make you strong in the Lord. Amen. Hindi mo trabaho pala ng Diyos na palakasin ka. Ikaw ang magpakalakas sa Diyos. Kaya sometimes we're praying, Lord, palakasin mo po ako. Hindi po ganun ang tama. God cannot provide you the strength. Ang kailangan mo pong gawin ay magpakalakas sa Diyos. Iba po yung palalakasin ka ng Diyos at iba po yung magpakalakas sa Diyos. At ang nandito po sa talatang ito, sa verse 10, is this is your job to be strong in the Lord. Trabaho mo magpakalakas sa Diyos. Kaya ang problema ng maraming mananampalataya because of ignorance. Pupunta ako sa church para magpakalakas. Hinang-hina na kasi ako eh. Buti kung umabot ka pa ng linggo, kung Lunes nagkaroon ng problema. Dapat alam mo magpakalakas sa Diyos, sa iyong tahanan, sa iyong hanapbuhay, sa iyong trabaho. Huwag mo nang hintayin pa ang linggo. Hahanapin mo ang pastor. Ano kaya number ng pastor? Nanghihina ako. Well, I'm not saying na hindi po dapat na kayo tumatawag sa pastor, pero I'm teaching you how to survive. Na kahit nag-iisa ka, kailangan alam mo magpakalakas sa Diyos. Huwag mo nang hintayin pang makita ang kapatiran ng mga pastor pag linggo. Kung naghihingalo ka na. Hello? Kaya sabi po ni Pablo sa simbahan ng Efeso, be strong in the Lord and in the power of His might. Bakit po kailangan magpakalakas sa mga mananampalataya? Bakit po niya sinasabihan na kailangan tayong magpakatatag sa kanyang kapangyarihan? Why is it? Why is it so important? Now we skip verse 12. Let's skip verse 12 and let's move to verse 13. Ano po ang sabi sa talatang 13? Sa may bandang huli ng verse 13. Ano po ang purpose why we need to be strong in the Lord and in the power of His might? The answer is in verse 13. Ano po ang sabi sa talatang 13? That you may be able to withstand in the evil day. Ano po yung sa Tagalog? Para ikaw ay makapanatiling nakatayo sa panahon ng kasamaan. Hello? So if you fall, just reading between the lines, God is saying here, you have to be strong in me. Bakit? Dahil kailangan para makatayo ka. So kung ikaw po'y bumagsak, common sense dictates that it is not God's fault, it's your fault. Tanong po, let's get the idea of a boxer. Sports people, sports enthusiasts. Pag natalo po ang boksingero gaya ni Manny Pacquiao, because he did not condition his body and prepared himself in training, sino po kaya ang dapat sisihin? Sino? Halimbawa, hindi siya natutulog ng tama, hindi siya kumakain ng masustansya, malapit na ang labanan, hindi siya nag-training, nag-practice, natalo siya. Sino ang dapat sisihin? Siya. Gamitin din natin ang illustration ng runner. Narinig ko one time, just picking up the lines, testimony ng kapatid natin na mahilig tumakbo, si Brother Vincent. Kilala niyo ba si Brother Vincent? Good, amen. Pero po itong batang ito, hanga po ako dito dahil MOA to Tagaytay, tinatakbo niyan. Minsan gusto ko nang bigyan ng pamasahe, baka pamasahe lang ang problema. Hindi na. Amen. Yun ay kanyang sports. Siya po kasi into sa mga running enthusiast. Hindi po siya tumatakbo from MOA to Tagaytay dahil walang pamasahe. Hindi, huli mo at isang narinig ko tinakbo nito ay from UP Los Baños to UP Diliman. Hindi rin pamasahe ang problema. Kaya siya tumatakbo. Pero imagine mo po yung takbo. Pero one time I heard him speak. Alam niyo po ako, ay mahilig ako makipagkwentuhan.
Because every time I listen to testimony, sometimes I get a sermon out of that, yung mga kwento. Because pag nakipagkwento ka sa iyong kapwa, you will realize that this is life. You learn life through different people. Amen? And pinapakinggan ko siya, meron siya isang nasarihang event ng takbo. Hindi ko na maalala kung ano yun, pero sa akin pong nare-recall, sabi niya natalo siya. Hindi siya nanalo. At naalala ko pa noon dahil if my memory was still accurate, nandito noon ang kanyang kapatid na si Lovely. Sabi niya, Pastor, paano naman mananalo yan? Puyat yan kagabi. Hello? Hindi ko na alam kung ano yan, but Lovely said, she said, sabi niya, hindi po mananalo yan, puyat yan kagabi, wala yung pahinga, wala yung tulog, mahina yan. So kung natalo siya, just like that, sino po ang dapat sisihin kung bakit di siya nanalo? Bakit po? Because he did not prepare well. Right? Ganito rin po yun. Examinasyon sa school. We have a lot of young people here. May exam ka sa school. Law exam, mastery, or whatever you want to call it. Bukas may exam. Tapos hindi ka nag-aral, bumagsak ka. Sino ang dapat sisihin? Your teacher? No, it's you. Why? Because you know that exam is tomorrow and you never prepare. Hello? Amen? You did not prepare for it. Kaya pag bumagsak ka, sino po may kasalanan? It's you. So the same thing here. Amen? Pag bumagsak ka sa panahon ng pagsubok, it's not God to be blamed, it's you. Because you did not make yourself strong in the Lord. Amen. Hello? Amen. Na minsan nalulungkot ako si kapatid na ganito, bumagsak na hirap. Oh, I'm sorry for him. He did not do his part. Amen? Hindi niya ginawa yung kanyang bahagi. The only thing that I can do for you is just to preach you a sermon, pray for you, but making you strong, that's your part. Amen. Amen? Ang trabaho ko po bilang pastor is give you the word, pray for you, pero yung sa gitna ng inyong labanan, I will not be there for you. Hello? Sa gitna na kayo may mga malalaking bayarin, sa gitna na may mga kirot na kayo nararamdaman, I could never be there for you. But there is one thing that I can remind you today, and I hope and pray that this reminder will be forever in your mind. Hindi man ako makarating sa inyong mga panahon ng pangailangan, but there is one thing that you need to remember, that your God never leaves you. Your God never forsakes you. Anytime you need Him, He's there with you. Hindi man kami makarating na mga lingkod ng Diyos sa iyong buhay, pero nais ko ipaalala sa iyo na diyan lagi kasama mo ang Diyos. Amen. Hindi ka kailanman iniwan ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul, be strong in the Lord. Para saan ang pagpapakatatag sa Diyos? Para daw makapanatili kang nakatayo sa panahon ng problema. So meaning to say, evil day will come to your life. Amen. Let's face the truth. Harapin po natin ang katotohanan. Normal ang problema. Pero hindi po issue ang problema. Ang problema po ay pag hindi ka marunong humarap sa problema. I was talking to Brother Joby or Bishop Joby Galarraga and sharing his testimony. Sabi ng isang bishop na akin po iginagalang sa ating kapanahunan ngayon. Sabi ni Bishop, because his ministry, si Bishop Joby po naka-base po ang kanyang ministry sa Tel Aviv ng Jerusalem ng Israel. But one time, I got a chance to talk to this man. Ang sabi po ni Bishop Joby ay ganito, dahil nung siya nasa Israel, pangkaraniwan na po ang mga bomba. Kaya pagka daw po may bomba, relax lang halos ang mga tao. Siyempre, he was a foreigner, hindi po siya Israelita, siya po Pilipino. Nung bago po siya roon, siya po laging natataranta dahil lagi po, sabi nga niya, Dexter, you have to desire to come to Jerusalem. Gusto ko nga po makarating. How many of you like to come to Jerusalem? Sama-sama tayo, magkaroon po tayo ng desire. Ako'y nalulungkot pag ang mga Kristiyano walang desire sa Jerusalem. Dahil pa tayo ng Muslim. Every Muslim desire to go to Mecca, but few Christians desire to go to Jerusalem. Shame on us. Hello? It just shows that we don't care about our spiritual roots. Hello?
Amen? Pero up to this time, my desire is one day, bago dumating ang Panginoon, I would step my foot into that land and see that beautiful land. Do you also know that Jerusalem is the center of the earth? Alam niyo rin po ba na ang sentro ng daigdig ay ang Jerusalem? Have you ever know that? Pag tinignan niyo po ang globo, at lahat po ng mga nag-aaral ay naniniwala na Jerusalem was the center of the planet. Hello? Amen. Ngayon, ating pansinin. Sabi ni Brother Joby, sabi ni Bishop, sabi niya nung bago siya ron, maliit lang na bayan ng Israel, at sabi niya sa akin, parang Metro Manila lang ang buong Israel. Sabi ko, liit pala. Pero it's so amazing na yung maliit na bayan, hindi po natatalo. Hindi po na dadaig kahit po napakaliit ng bansa. Pero ito ang sabi niya, sa bawat corner ng mga streets ng Israel, meron pong siren. Wang-wang. Pag tumunog po yung sirena, ibig po sabihin may parating na bomba. Rockets coming from the air. Ano sabi niya, nung bago siya roon, siya'y takbo ng takbo, ninenervous siya. Napansin niya yung mga Hudyo, maalis din pero tahimik, pero hindi nagpapanik. Hindi na po niya napigilang tanungin yung Hudyo, at sabi niya, pwede ba tanungin, bakit parang hindi na kayo naaalarma sa gera, sa bomba? Natawa po yung Hudyo. Alam mo, sagot ng Hudyo sa kanya, Brother Joby, it seems that you do not know the history. At sabi ni Brother Joby, sabi niya, what do you mean? Since we began the time that we became a Jew, we became a nation. Nung simula na kami maging bayan, maging bansa, panahon pa ni Abraham, every generation, every time, we are at war. Simula nung kami naging bayan, Brother Joby, lagi na kami nasa gera. Kaya bakit pa? Para namang bago lang itong gera. Buong lahi namin nasa gera. Kaya sanay na kami. And the same thing is true with Christians. In the spirit, we are always at war. Amen. Kaya pagka sinabi mo parang lagi may problema, ang sagot ko po sa iyo parang bago ka ng bago. Amen? Sabi mo nga sa iyo katabi, laging may labanan. Pwede sabihin ng mga Hudyo, ayaw na namin ng gera, sige na, patayin nyo na lang kami. Pero hindi po yun ang attitude ng mga Jew. May labanan, kailangan namin manatiling nakatayo, kailangan namin ipagtanggol ang aming sarili. And that same attitude should be in our life as a Christian. Kailangan natin manatiling nakatayo at matatag sa mga labanang ito. We never get tired of problems and war. At paano tayo hindi mapapagod sa mga labanan? The answer is, be strong in the Lord and in the power of His might. Hello? Dahil sa mga labanan po yan, mga kapatid, doon mo po makikita kung minsan hindi mo alam. But through wars, cities are beginning to birth. Through wars, treasures are beginning to be discovered. Through wars, lands are beginning to be reclaimed. Alam niyo po ba mga kapatid that war is necessary? Dahil sa pamamagitan ng gera, doon nakukuha ang iyong matagal na ipinaglalaban. Sa gera, nakukuha din ang mga lupain na naagaw kung minsan. Sa gera, doon din nakukuha ang kayamanan. May pakinabang ang labanan. Kaya kung nagkaroon ng digmaan doon na because of war, dahil po sa digmaan, paano po nakuha ang mga bansa na dati ay pag-aari ng iba? Di po ba dahil nanalo yung isang bansa, kaya kanila na yung lupa? Amen? War sometimes is not a good idea. But at the end of it, there is a good product out of the war. Sa simula, hindi po magandang idea ang gera. Pero pagkatapos po ng digmaan, maraming lumalabas na magaganda. Kung hindi nagkagera ngayon sa Iraq, siguro hanggang ngayon ang Iraq ay hindi pa rin nagkakaroon ng edukasyon na maganda. Pero dahil sa gera nangyari sa kanila, nabuksan ang kanilang bayan. Hello? So war is not a bad thing after all. At kaya ko po sinabi sa inyo na ang gera ay bahagi ng buhay ng tao. Dahil isang araw, just this week,
the Lord began to encourage me about the Jewish people. Pakinggan nyo na po ito. This is the last part of the message today. I will connect history and the Bible today. And our model will be the Jew. Para maintindihan niyo po ang nangyayari sa inyong buhay. Dahil baka some of you today, pagod ka na, bakit laging may labanan? There is no glory if there is no victory. Wala pong kalwalatian pag wala pong tagumpay. In 1949, pakinggan niyo lang po ito. I'm now going away from the Bible and going to the real world. In 1949, from 1947 to 49, sino rito ang tao na magsabi po ng totoo? Wala pa ang senior na gano'ng katanda tayong miyembro. But just to give you a piece of history, for so many years, mga kapatid, the Jew never owned the land. Wala po silang mga lupain. Wala po silang lupain. Para lang po maintindihan ninyo what is going on with the Palestinian conflict. Kaya po nawala sila ng lupain because it has been prophesied by the Lord in the time of Ezekiel and in the time of Jeremiah. Ang sabi ng Diyos sa mga Hudyo, darating ang panahon that your heart will be hard on me. Titigas ang inyong puso, tatalikuran ninyo ako na inyong Panginoon. And I will spread you out of your country and in your land. Aalisin ko kayo sa inyong lupain. Amen? And it really did happen. So nawala po ang mga Hudyo sa kanilang promised land dahil sa pagtigas ng kanilang puso towards God. Nawala po sila ng lupain. At para po mawala sa kanilang lupain, gumamit po ang Diyos ng mga bayan para sila i-oppress. So remember this, my friends. God uses people to correct you. Gagamit po ang Diyos ng tao para ituwid ka. Sometimes it's your wife. Sometimes it's your mother-in-law. Gagamit po siya ng tao. Kaya kailangan mo unawain, mga kapatid at mga minamahal, that you are not dealing with flesh and blood. But you are dealing with spirits, with principalities that God allowed to use the person next to you. Hello? Kaya gumamit ang Diyos ng isang bayan. Kung tama po ang aking historical idea, God uses Rome. At merong isang emperor na noong panahon yun ay pinasok ang Israel. At para hiyain ang mga Hudyo, pinalaya sila doon sa kanilang lupain. At yung ibang natira ay ginawang alipin. At dahil sa kanyang paniniwala sa history ng mga Hudyo, that long time ago, there is a feud, there is a war between the Jew and the Philistines. Do you know about who the Philistines are? The Philistines are the group of Goliath. Kung naalala nyo sa panahon ni David, mortal at matindi at matagal na kaaway ng mga Hudyo, mga Philistines. So para hiyain ang mga Hudyo, pinaalis na ang mga Hudyo sa lupain, ginawang alipin ang mga natira, at ang ginawa po niya doon sa mapa ng Hudyo, ang sabi niya, this land now will never be called Jerusalem or Israel. This land will be called Palestine. Pinagtan ang pangalan para po magkaroon ng tinatawag na kahihiyan ng mga Hudyo na yung kanilang kaaway ngayon ay may lupain na. Kaya in reality, kung alam niyo po yung nangyayari, if you're just interested with this, there is no such thing as Palestinian state. Wala pong Palestino. Yung pinaglalaban niyo sa Israel is not true. Palestinian nation is not true. They never exist. They are Arabs. Hello? Ngayon, ating unawain at ating mansinin, kaya for so many centuries, kiniklaim nila na wala daw Israel. Palestinian lang yun, kaya kanila yun. That's not true. Pinaltan lamang po yung pangalan. But there is never a Palestinian state. Pero anyways, noong 1947, nagbigay po ng decree ang United Nations. Dinidepensahan ng British government ang Palestinian state noon para ma-prevent yung tension. Nagkaroon po ng memorandum, nagkaroon po ng decree na inaward po ng United Nations ngayon na recognize that the Palestinian land, who used to be called Palestinian, was really the property of the Jew. Amen.
Kaya po umunlad ang Pilipinas in the time of Marcos, that's a piece of history. Because our nation ay isa po sa mga bansa na pumirma, nag-sign, naniwala, at nagtiwala that the land of the Jew, the land in the Palestinian state is for Israel. Kaya pinapalan tayo ng Diyos. Amen. Amen. Just in case you do not know. At na-award po ngayon ang lupain na yun sa mga Hudyo. At nag-arise po ang galing ng mga Arab dahil paniwala nila kanila yun. Because in the time of the Ottoman Empire, kung alam niyo po yung history, in the time of the Ottoman Empire, nung pumasok po natalo ang mga Hudyo, nakuha lang po nila yung lupain na yan. Kaya nakapagtayo sila ng Dome of the Rock. At para babuyin ang mga paniwala ng Hudyo, they put the Dome of the Rock into the exact place in the Temple Mount where the Temple of God was built by Solomon. Gusto nilang burahin ang paniniwala there is no such thing as a Temple Mount. Kaya tinayuan nila. Kaya kung kayo may picture ng Israel, yung po yung nakikitang dome na kulay gold na parang show out na pag pinicture ng wall ng Jerusalem, yung po yung Temple Mount. And that's the second holy place for the Muslim. Pero ito po yung pangyayari. Ayaw po ng mga Arab na mapunta sa kanila yung lupain. 3 bansa po ang nasa paligid ng Jerusalem, kung makikita niyo po yan sa mapa. Syria, Lebanon, and Jordan. 3 bayan. Egypt, Syria, Jordan, and Egypt. Ang una pong nag-decide para pong guluhin ng Israel ay ang Egypt. Ang kanila pong ginawa para po alisin, para magkaroon ng dahilan sa gera. At ito po'y nangyari in 1967. O, may tao na ba sa inyo noong 1967? Meron na? Okay, alam niyo na siguro ito. I'm getting closer to where you are now. 1967 and up to 1970s, hindi po ako nagkakamali. Isa po sa highlight of history ay yung tinatawag na Yom Kippur War. Ano po ibig sabihin ng Yom Kippur War? It was very historical. Why? Because meron pong 3 bansa. Pakinggan niyo po ito. Ang una pong nag-provoke sa Jew ay ang Egypt. Para po mag-ignite ng gera, meron po tinatawag na Malacca Strait. Yung Malacca Strait, yun po ang access ng mga barko patungo sa Israel. Binarahan po yun ng Egypt. Kaya hindi po makapasok ang supply ng mga pagkain, ang supply ng negosyo, walang makarating sa Israel. Kaya ang ginawa po ng mga Hudyo, they try to defend themselves. Dahil kailangan na nila ipagtanggol ang kanilang sarili. Ginera po nila ang Egypt on their own. At nung sila po'y nakikipagdemand, just imagine, this is the map of Israel, Egypt is here. Pero bago po nangyari yun, Jordan is here, narito po Syria, magkakausap na yung 3 bansa na ang strategy, pagka nagsisimula ang concentration sa Egypt, papasok po ang Jordan, papasok ang Syria. So, 3 bansa ang maglalaban-laban sa isang bayan. Kaya nung sila po ay nakipaglaban sa Egypt, ang Jordan po ay nagsimula na rin kumilos at nagulat ang mga Hudyo because all their borders are with enemies. Sa lahat ng paligid nila ay puno-puno sila ng kalaban. But this is where God proves that He is still the God of Israel. Dahil kahit po katatapos lamang at itsinempo pa ng mga kalaban na ang bayan ng Israel ay nasa Sabbath day. And they know that during Sabbath, the Jew are in fasting. So if they are in fasting, they have no food in their body. And if they have no food, they are weak. Kaya tinaupo na Sabbath yung labanan at 3 bansa nagtipon-tipon. But the Jew supernaturally won. Amen. Hello! At nung pinapanood ko yung mga dokumentary ng mga Hudyo, hindi rin nila alam na sila'y mananalo dahil napakaliit nila. Pero 3 bansa nagtitipon-tipon. Alam mo mga patutuo ng mga Hudyo nung panahon ng Yom Kippur, sabi nila, it's really a miracle because we are seeing guns being fired. Wala naman kami nakikita sundalo, pero parang may nakikipaglaban para sa amin. May mga pumuputo sa Jordan, pero hindi galing sa amin. Saan kaya ito galing? It is God helping the Jew, helping His people to win the war. Kaya doon ko po nakita, there is really a God. Mayroon Diyos. Ang
Ano binabasa ko ito, pinag-aaralan ng kanilang history. My God, my faith really rose up. Kaya sabi sa akin ng Panginoon as I was reading their history, napapagod ba kayo mga Kristiyano sa labanan? Nakakaya kayo sa mga Hudyo. To end this message today, dito po ako na-excite. Ang ibinigay lamang po lupa sa kanila noong 1947 kapiraso. But they always prayed na yung Temple Mount, the walls, the Wailing Wall, mapunta sa kanila. Ang pinakamahalaga sa mga Hudyo ay ang lugar ng pagsamba. Kaya pag nakita niyo ang mga Hudyo, kahit saan po sila mapunta, they look always, look at David, they look where Jerusalem is. They always look for something to worship, place to worship God. Ang nakalulungkot po sa mga Kristiyano, tamad sumamba. Sabi mo sa iyo katabi, sino kaya yun? Alam niyo mga Hudyo, pag dumarating na sila sa Jerusalem, naiiyak sila. Pag pinanood nyo sila, nagkakagano'n sa Wailing Wall, they love to worship God. They were always excited. When it comes to Sabbath, ihihintong nila ang lahat para lamang makasamba. Pero ang mga Kristiyano, hindi po gano'n. Hinto muna ang pagsimba. Ang mauna muna ay ang paglakwat siya. Hello? The Jew were always a worshiper. Hello? Amen. Amen? So, wala po sa kanila yung templo. Alam niyo kung sino nakakasakop ng lugar na yun? Jordan. Hindi napasama sa hagian. Yung Jordan po'y sumali sa gera. So, habang sila po'y naglalabanan, nag-umurong ang teritoryo ng Jordan hanggang napapunta sa kanila ngayon yung wall. Amen. Kaya doon po yun yung tinatawag na all things work together for good to them that love the Lord. Amen. Sino mag-aakala na mababalik sa kanila yun at makukuha pala nila yun sa pamamagitan ng gera? Kaya sinasabi ko po sa inyo, huwag nating katakutan ng problema. Dahil yung problema, hindi natin namamalaya, inililitaw pala ng Diyos yung talagang para sa atin. Kita niyo po, kung tayo natakot sa problema, di wala tayong ganitong lugar ngayon. Baka hanggang ngayon ay nasa isa tayong madilim at mainit na lugar. Hello? Amen. Kaya through wars, you win something. Yes, there might be a losses, pero hindi mo namamalaya, mas maganda ang kinalalabasan. Amen. Kaya huwag ka pong matakot sa mga digmaan mo sa buhay. Minsan sa labanan, inaaway ako, Pastor. Pabayaan mo lang. Baka mamaya yung away na yan, para mo lamang matuklasan, meron ka palang malaking mana. Kung hindi ka inaway, hindi sana nabuksan. So wars is always going for you if you are a child of God. Why? Kasi sabi ng Biblia, dito po tayo magtatapos, all things work together for good to them that love the Lord. Kaya wala po tayong talo. Kaya kailangan lamang po mga kapatid, at bilang panghuli na lamang po last, I'll just quote from Genesis 15. Sabi ng mga kapatid ni Joseph, patay na ang tatay, baka bumanti ka sa amin. Sabi ni Joseph, no. Sabi ni Joseph, the evil that you meant for me, God turned it for good. Ibig sabihin ni Jose, kung hindi niyo ako pinagbili, hindi sana ako nakulong, hindi sana ako narin. Kaya kung hindi niyo ako pinagbili, hindi ako napunta sa Egypt. At kung hindi niyo ako pinagbili, hindi ako ngayon hari dito sa lugar na ito. Kaya kung minsan, ang mga problema, mga digmaan na kailangan para makarating ka doon sa plano ng Diyos na napakaganda. Na sa ngayon, maaaring hindi mo nakikita, pero nais kong i-encourage ka kapatid, pagtiwalaan mo ang Diyos, mas maganda ang iyong ending. Ang sabi nga, sa mga anak ng Diyos, nasa atin ang huling halaga. Pinagplanuhan tayo ng masama, pero tayo po ang huling makikinabang. That's time. Tayo pong lahat ay tumayo. Glory to God. Hallelujah. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for your word, O God. Hallelujah. O Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa umagang ito, there might be people here that might be hurting, Lord, in their life. Maraan sila sa mga labanan ng buhay. Salamat dahil we believe that this message is for them. Kaya takutin mo sila ngayon
Salamat sa iyong mga salita na nagbubukas ngayon sa kanilang puso at kaisipan. Makita nila nawa, Panginoon, na napakaganda ng iyong binabalak, ng iyong ninanais sa kanilang mga buhay. Huwag po silang bumitiw. Huwag po silang manghina. Bagkus makuha nilang mensahe ngayong umagang ito, magpakalakas sila lalo sa iyo. Sa panahon na parang hinang-hina na sila, gulong-gulo, litong-litong, narinig po namin lahat ang iyong salita, magpakalakas sa iyo. Upang hindi kami madaig ng evil day, Panginoon, na parating, dumarating, o ngayon na narito na sa aming mga buhay. We will not fear evil day, Lord, because we believe that you are with us, you never leave us, you never forsake us. Though evil day comes, yet we will not fear, because God is with us and not against us. At maraming salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. Ikawan mo ang bendisyon ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala sa pag-alis nila sa lugar na ito. Taglayin nila ang tagumpay. Sa mga may sakit, magkaroon ng kagalingan. Sa mga nalulupay-pay ng hihina, manumbalik ang kasigla. At sa mga humaharap, kinakaharap ang mga malalaking obligasyon, bayarin. Bigyan mo sila ng karunungan ngayong linggong ito para masuntungan nila ang iyong mga biyaya at pagpapala. Salamat po, Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu.